Ilang araw makalipas on the way na ang magkasintahan papuntang probinsya, kung saan dahil di pa in-inform ng binata ang mga magulang sa relationship status, ay binitawan ang kamay ng dalaga nang makita na ang ina sa istasyon. Agad sinalubong ang mga ito ni Shihoko na pinaulanan ng tanong si Mahiro, kung kaya nainis ang binata dahil itinuring na ewan ng sariling ina. Pinaalam ni Shihoko na ang asawa ang nasa cooking duty kaya wala dito, at pinagmalaki ng binata sa dalaga na masarap magluto ang ama. Pagkaalis ng ina, nag-holding hands ulit ang mga ito na kinatuwa ng dalaga. Pagdating sa bahay, sinalubong ang mga ito ni Shuto na biniro pa ang anak na mukhang gamwapo pa ito ngayon. Sunod inikat ni Shihoko si Mahiro sa paligid ng bahay at pinakita ang magiging kwarto nito, kung saan katabi lang ng kwarto ni Amane at may shared veranda pa. Nagpayo ang binata na i-lock na lang nito ang pinto, subalit ayon sa dalaga na sigurado namang safe siya kaya natuwa si Shihoko sa kulitan ng mga ito. Pagkaalis nito agad humingi ng paumanhin si Amane lalo't parang natunugan na sila, ngunit sabi ng dalaga na okay lang dahil pwede silang mag-stargazing magkasama dahil sa shared veranda. Sa hapagkainan, tinanong ni Shuto ang dalaga kung inaabala ito ng anak masyado. Honest sinagot nito na hindi nakikitang pabigat ang binata at enjoy makasama ito. Nahiya ang binata kaya inasar pa ng ina, habang nanatiling sweet ang dalaga sa mga komento. Sunod inaya ni Shuto ang dalaga para mamili at nainis ang binata ng pagbawalan ng ama na sumama, sa dahilan na di makikwento kay Mahiro ang mga embarrassing moments nito. Habang naguhugas, tinanong ito ni Shihoko kung gaano nakalalim ang relasyon kaya nagulat ito ng husto. Ayon sa ina na masyado namang obvious kaya nahiya ang binata, subalit siniguro naman nito na full support sa love relationship ng anak at ni Mahiro. Biniro nito ang anak na siguradong nagromansa na ang mga ito base sa mga galawan, nagpaalala na wag na itong pakawalan na sinagot ng binata ng syempre naman ako pa ba. Maya-maya, habang nagpapahinga matapos mamili nakita ni Amane na tila nahihiya si Mahiro, kaya nagdududa ito na may mga kwinento ang ama dito. Tinanong ito ng binata ukol doon, ngunit ayaw umamin ng dalaga at sinabing ang gwapo mo ngayon binata. Ang resulta, ayon at niyakap ito nito sabay kiniliti hanggang mapatili. Dito na inamin ng dalaga na kwinento ni Shuto ang ilang kakatuwang bagay gaya ng pagiging mama's boy nito, at giniit na ibubunyag ang marami pa kung di titigil ang binata sa pagkiliti. Kinaumagahan, nakita ng binata ang mga magulang kasama ang dalaga na tinitingnan ang picture book niya noong bata pa. Naiinis ang binata dahil nakakahiya ito pero siniguro ng dalaga na cute naman ito. Natutuwa dito si Shuto kaya pinagkatiwala na kay Mahiro ang anak, ngunit medyo nagtampo sa binata dahil hindi sinabi na sila na pala ng dalaga. Sambit nito na nahiya lang pero okay na din sa ama dahil obvious naman, at dagdag pa ni Shihoko na ang pagdala dito sa dalaga ay sapat ng rason. Nahiya ng husto ang binata sabay banat ng dalaga na isa ito sa dahilan kung ba't na in love dito, kaya tuwang-tuwa ang mag-asawa na magkakaapo na sila. Maya-maya, nagdala ng cookies ang dalaga sa binata at nagtanong kung may tampo ito. Tinanggi ito ng binata, sinabing sa mga magulang nagtatampo dahil parang inaagaw ang mahal na kasintahan. Niyakap at hinalikan ito ni Mahiro sa pisngi at sinabing mas masaya pa rin pag ito ang kasama, kaya ayon na nga sinuklian ito ng romantiko ng halik din sa pisngi. Nagyaya ang binata na mag-ikot muna total pumasok sa trabaho ang mga magulang, pinayagan ng dalaga pero damhin daw muna nila ang init bago iyon. Maya-maya, inilibot na nga ito ng binata habang sa panig ng mag-asawa ay di maiwasan makita ang mga sarili sa dalawa. Naglambangan maski ang mga ito, at saka bumalik sa dalawa na nakarating na sa park at pinapanood ang mga bata. Ginaya ng dalaga ang binata makisali na tinanggihan nito, sinabing bukod sa demulag na ay di bagay ang suot na palda ng dalaga para sa habulan. Pinahayag nito ang inggit dahil noong bata pa ay mag-isa lagi naglalaro sa kanilang bakuran. Dahil dito, nangako ang binata na balang araw ay babalik sila dito para maglaro gamit ang malalim na pahayag. Sa pagpapatuloy ng pag-iikot ay di inaasahang nakita ng mga ito ang kupol na kaibigan ni Amane noon. Agad tinanong nito ang ugnayan ng dalawa at nang sabihin ng binata na kasintahan ang dalaga, ngumisi ang loko na sino ba raw ang mag-aakala na ang uto-uto noon ay magkakaroon ng chick na kasintahan. Hindi ito nagustuhan ng dalaga kaya matapos itong tanungin nito kung ano ang nakita sa talunang Amane,
ay sinagot iyon sa pamamagitan ng pagpuri sa kakyutan ng binata na nagresulta pa sa lambingan. Dito na hinarap ni Amane ang takot, sinabing anuman ang sabihin nito ay hindi mababago ang pagtingin ng dalaga sa kanya. Totoong madami ang nangyari sa kanila noon pero lahat ng iyon ay nakalipas na, saka hinawakan ang kamay ng dalaga ngunit hindi muna ito pumayag umalis. Ipinaliwanag nito na ang mga taong nakikipagkaibigan para sa pakinabang ay hindi makakamit ang tunay na nais nito at di makokontento. Siya man ay galing sa mayamang pamilya, ngunit hindi nadama ang kasiyahang inaasam-asam. Tanging nang makilala lamang si Amane ay naramdaman kung gaano kasarap mabuhay, at sa kanyang pananaw ay nangyari lahat ng paghihirap para matagpuan ang Mr. Right. Nilinaw nito na di nais makidebate sa pananaw ng lalaki sa usapang pagpapahalaga, subalit buong tapang sinabi na walang sino man ang may kukumpara kay Amane at sapat nang naiintindihan at mahal siya nito. Ang binata ang sunod tumindig at nagpasalamat pa sa pekeng kaibigan, sinabing kundi dahil sa karanasan noon ay hindi rin makikilala ang kanyang mahiro, saka iniwanan ng mga ito ang lalaking nagmukhang talunan. Nang gabing iyon, parehong hindi makatulog ang mga ito kaya lumabas sa balkonahe upang mag-usap. Sinabi ni Amane na huwag nang intindihin pa ang nangyari kanina, habang para kay Mahiro ay napakatapang at mas malakas na ang binata. Ayon dito na kung sakaling mawalan ulit ng confidence ang binata ay tandaan na nariyan lamang siya para sandalan nito. Sunod lumapit si Amane at humingi ng pahintulot na yakapin ito na ikinahiya ng kaunti ng dalaga, saka pumasok sa kwarto para magpalitan ng labis na pagmamahal. Biglang nagpakawala ng mabilis na halik ang ating romantiko na kinagulat ni Romansa, ngunit binigay ang permiso na pwede nitong ituloy na dahilan para ibigay ng binata ang hiling nito. Dahil dito, mistulang Tanjiro na gumamit ng Hinokami laban kay Muzan ang eksena sa sobrang init ng pagmamahalan ng ating mga bida. Nahihiya ang dalaga sa bilis ng pangyayari at nagduda kung first time ba ito ng binata. Ngunit sagot naman nito na hindi na kayang pigilan ang nararamdaman. Siniguro ng dalaga na okay lang sa kanya kaya humirit pa ang mga ito ng isa, saka sinabi ng dalaga na ganito pala kasaya mahagkan ang taong iniibig. Nagpalitan ang mga ito ng init ng pagmamahal, lumapit bahagya, nagkwentuhan at lambingan, ngunit kahit pa sa ganito kainit na posisyon ay purong pagmamahal lang, at sa huli ay walang lumampas sa hangganan. Kinaumagahan, pagdilat pa lang ng binata ay kay ganda ng umaga sa piling ng anghel. Maya-maya pa kumatok ang ama nito at inabutan sila sa matamis na sandali, dahilan para di na ito mang-istorbo ba at mabilis umalis. Sunod na gising ang dalaga na nakalimot kung bakit andito siya ngayon, kaya biniro ito ng binata na pinainit ang silid kagabi sa kanilang pagmamahalan. Kinundi na nito ang binata sa pagiging malambing lalo't kakagising pa lang, pero sa huli ay ito din ang bumali sa mga sinabi. Sa gitna ng mainit na sandali sinabi nitong minsan ay pwede naman silang matulog ulit magkasama, naniguro ang binata at pinagtibay naman nito sa rasong magkasintahan naman sila. Binanggit ng binata na maaaring magresulta ang pagtulog magkasama sa isa pang bagay, kaya nahihiyang nilinaw ng dalaga na di iyon ang intensyon kundi nais lang makapiling ang binata. Reason accepted kaya tumayo na ang binata, nang biglang patamaan ito ng morning kiss ng dalaga. Habang nag-aalmusal, napatanong si Shihoko kung may nangyari kahapon sa lakad ng mga ito dahil nag-iba ang mood nito. Inamin nito ang insidente nang makita ang pekeng kaibigan, at buong pagmamalaki na nahandle iyon ng maayos at wala na ding pakialam pa doon. Bamanat ang ama nito na tunay nga namang lumalakas at nagbabago ang isang tao dulot ng power of love, at kahit nahihiya dahil corny ay inamin nitong ganun nga. Natutuwa ang mag-asawa na sa wakas nahanap na ng anak ang The One, kung saan simpleng lambing din si Shuto na gaya lang ito nang makilala ang Shihoko niya. Nagpaalala si Shihoko kay Mahiro na wag spoil masyado ang anak, pero giit nito na give and take naman sila lagi. Si Shuto naman ang nagpaalala kay Amane na wag abusuhin ang kabaitan ng dalaga, at sinagot nitong alam na iyon sabay ng hawak kamay bilang tanda ng kanilang paninindigan. Kinulit ng ina ang anak na kung atat na itong umalis silang mag-asawa para makapagpalipas oras ang mga ito, pabirong sinagot nito ng oo habang curious ang dalaga. Kung kaya, matapos makaalis ang mag-asawa ay tinanong ni Mahiro si Amane sa ibig sabihin ng magpalipas oras. Maliban sa kiss ay hindi din sigurado ang binata kaya nagtanong ang dalaga kung ano ang kasunod noon, hanggang sa mapunta sila sa close na posisyon para sa isang sweet yakap.
Hinay pa ng binata ang tenga ng dalaga na agad kinundi na ito, nagbanta na ikikwento ang embarrassing moments nito noong kabataan kung di titigilan. Sunod hinawakan ng binata ang kamay nito, na nang sabihin na gusto ang physical touch mula dito ay sinukat ng binata ang mga limitasyon. Nagulat ang dalaga kaya ni-reassure ng binata na walang gagawin, pero nilinaw na lalaki pa din siya kaya wag tuksohin nito. Di na basta kasintahan kundi bilang asawa na ang galawan ni Mahiro matapos sabihin na kung gusto talaga nito ay may permiso ang binata, ngunit pinili nito na makontento sa halik at sinabing tigilan na nito dahil malapit ng isaman ang romantiko general. Pagkabalik sa trabaho agad tinanong ni Shihoko ang anak kung nag-Hokage moves ito dahil namumula ang dalaga, kaya agad naman itong tinanggi dahil di marupok at nagkilitian lang umano. Nagmungkahi si Shuto na lumabas bilang buong pamilya, at sinang-ayunan ni Shihoko na gusto makapag-bonding sa sunod na day off na pinayagan naman ng dalawa. Kinaumagahan, umuwi ang binata galing sa grocery store kung saan agad naman itong sinalubong ng dalaga na parang asawa. Binigyan nito ito ng towel dahil nabasa ng ulan at hinanda na rin ang pampaligo, kaya pinasalamatan ito ng binata sa pag-aalaga sa kanya. Di pa dito natapos ang pag-spoil dahil sunod pinatuyo ng dalaga ang buhok nito. Tinanong nito ito kung alin ang mas bet, long hair o short hair, sinagot ng binata na alinman doon ay mananatiling maganda ang dalaga, at natutuwa lang na inaalagaan nito ang buhok. Ito naman ang nagtanong kung anong hairstyle niya ang gusto ng dalaga, sinabing gusto din anumang gupit iyon pero mas cool umano pag ginagaya nito ang Naoya Zenin move. Biglang inamin ng binata na hindi maiwasan titigan ito kapag galing maligo at sinusubukan lang magpigil, dahilan para matuwa ang dalaga na malaman ang kahinaan nito. Binalaan ito ng binata na magkukulong sa kwarto, ngunit ayon naman sa dalaga na karapatan niya ang akitin ito. Ilang araw ang nakalipas, nagtungo ang buong pamilya sa mall kung saan tinanong ni Shihoko ang anak kung aling damit ang mas maganda para kay Mahiro. Ayon dito na ayos lang maski ano ang piliin ng dalaga, ngunit nang sabihin mismo ni Mahiro na gusto marinig ang preference nito ay nahiyang tinuro na nga ang isa. Nagresulta ito para manggasar na naman ang ina, at habang namimili ang mag-asawa ay gumagamit na ng teknik ang dalaga. Kukwestiyonin sana ito ng binata subalit sa huli ay piniling tanungin ito kung ba't di sinuot ang binili nilang damit noon. Sinabi ng dalaga na itinabi ito para sa sunod nilang date kung saan sila lang dalawa, at ipinangako ng binata na magpaplano na para doon. Sa kasamaang palad, umulan ng malakas sa araw na iyon kaya nalungkot ang dalaga na excited na sanang isuot ang damit. Gustong pagaanan ng binata ang loob nito pero sa huli ay nalungkot din, kaya sinabi ng dalaga na okay lang dahil basta't magkasama sila ay sapat na iyon. Muling nagkulitan ang mga ito, sinabi ng dalaga na sa sunod ay sisiguraduhin na mababaliw ang binata sa teknik na gagamitin. Banat ng binata na patay na ako sayo, at kahit nahihiyaman sa cringe ay giniit na ayon sa sabi ng iba, kung hindi ilalagay sa salita ang nararamdaman ay baka magdulot pa ng di pagkakaunawaan. Dahil namula ang binata habang sinasabi ito ay natuwa ang dalaga na napakilig ito kahit ngayon lang. Dahil malakas pa rin ang ulan, ipinakita na lang ni Amane kay Mahiro ang mga lumang larawan at video mula sa kanyang kabataan. Pagkatapos kumain, habang naghuhugas ng pinggan ay lumabas ang dalaga suot ang baniling damit noon kaya natigilan ang binata. Tanong ng dalaga kung maganda ba, na sinagot naman ng binata ng oo naman sobrang ganda mo. Humirit pa ito at mas ginawang detalyado kung bakit nasabing maganda ito kaya pinatigil na ng dalaga dahil sobra na sa tamis. Ang kasunod ay ano pa nga ba't napunta sa kwarto na naman para ipakita ang init ng pagmamahal sa isa't isa. Nais kagatin ng binata ang mamon ngunit nakaiwas ito ng makiliti agad, kaya sinabi ng binata na sa sunod na lang para may thrill. Natutuwa ang dalaga na nagustuhan ng binata ang off-shoulder, nagresulta para mag-request ang binata na kung pwede ito makita ng malapitan. Agad namang ibinigay ng dalaga ang kahilingan nito, saka sinabi ng binata na ito ang pinakamagandang dalaga sa balat ng lupa. Sagot ng dalaga na tigil-tigilan na siya nito, subalit ayon naman sa binata na home date pa din ito kaya kung baga okay lang itaas ang level ng mga galawan. Ayon sa dalaga na hindi patas na siya lang ang laging kinikilig, pero umamin naman ang binata na syempre kinikilig din siya ngayon. Kasunod nito, napatanong ang binata kung pwedeng sa bahay naman ng dalaga magpunta, siniguro na walang masamang motibo kundi gusto lang makita ang litrato niya na nakita sa apartment nito noon.
Nagulat ang dalaga na nakita pala nito iyon, subalit ayon sa binata na normal lang ito dahil may picture frame din naman nila nang maging magkasintahan na. Inamin ng dalaga na isa iyong litrato mula pa kay Chito Se kung saan nakangiti ang binata. Niyakap nito ang binata na gumanti din pagkatapos, at saka muling nagpalitan ng mga salita ng pagmamahalan sa isa't isa. Sumimple ng kiss ang ating binata, at saka yamakap naman ulit ang dalaga sa kasinundan ulit ng lambingan. Ilang sandali pa ay sumandal ang binata sa balikat ng dalaga, na nagbabala na wag mag-iwan ng marka pero syempre hinalikan ito ng ating romantiko. Nalulungkot ang dalaga na babalik na sila sa syudad pagkalipas ng ilang araw, kaya siniguro dito ng binata na babalik ulit sila sa New Year o sa sunod na summer. Sinabi nitong ituring na din ng dalaga na bahay niya ito at tinugunan naman nito, saka tinuloy ang pag-enjoy sa matamis na sandali.